Umaga ng Disyembre nang maglayag ang Vapor Tabo patungong Laguna. Sakay ang nakakaraming pasahero habang binabalagtas ang palikolikong Ilog Pasig. May ituring na ngang barko ng lahing Pilipino ang Vapor Tabo o mas kilala sa tawag na daong ng pamahalaan dahil pinamumunuan ang reverendos at ilustrimos. Ito'y gawa sa bakal at animoy hugis tabo, kung saan nakuha ang pangalan nito. Nahahati ito sa dalawang bahagi. Sa itaas ay kubyerta at dito matatagpuan ang mga manglalakbay na nakasuot Europeo, mga praile at mga kawani ng pribadong tanggapan na nakbako habang tumitingin sa tanawin. Ang tanging babae lamang dito ay si Doña Victorina, nakahalubilo ng mga Europeo. 3, 2, 1. Ang bagal naman ng mga vapor na ito. Hay, ano ba ang mga maliliit na bangkang iyon? Mga sagabal sa daan, pati ang mga Indyo. Dito pa sa ilog naliligo at naglalaba. Mga perwisyo sa mundo, umagang-umaga sinisira nilang araw ko. Mga pesing Indyo. Kapitan, bakit sa bahaging iyon pumapeso ang mga hangal mong tauhan? Dahil napakababaw roon, senyora. At bakit napakamahinahon ng vapor na ito? Hindi ba pwedeng bilisan ang takbo ng makina? Sapagkat sasadya tayo sa palayan, senyora. Abala sa pagkukwentuhan ang mga pasahero sa kubyerta na sinadya nila upang hindi makahalubilo si Doña Victorina dahil sa kanyang kayabangan. Hay nako, ang ilog Pasig ay masyadong paliko-liko. Dapat ituwid ito. Dapat itong ituwid dahil dito malapit ang pag-usad ng bakod. Tama. Dapat hanapan nila ng paraan kung paano mapapatuwid ang ilog Pasig, di ba? Para naman mapabilis ang bakor at mga sasakyang pangdagat.